Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Paeng. Taong 1975. Probinsya ng Samar. Nung mga panahong ito, masayang naninirahan sa isang bayan sa probinsya ng Samar itong si Paeng. Kasama ang buong pamilya. Pagtatanim ng pinya at saging ang pangunahing pinagkakakitaan. Nagmamay-ari ng malawak na taniman ang ama, na sila mismo ang nagpapatakbo. Panganay sa 5 magkakapatid, at bilang nag-iisang lalaki, ito lamang ang inaasahan ng ama na magpatuloy ng kanilang hanap buhay. Nagsimula bilang isang simpleng magsasaka, nakalaunay pinalad at nakapagpundar ng sariling lupain sa tulong ng hindi pangkaraniwang kaibigan. Atras tayo ng 20 taon. Ito ang mga panahong nagsisimula pa lamang sa buhay ang ama ni Paeng, na tawagin natin sa pangalang Arman. Nasa edad 35 si Arman na mga panahong ito. Anak ng isang simpleng magsasaka. Wala pa silang sariling lupa na mga sandaling yon, kaya kailangang makisaka ng ama para mabuhay. Tanging gawaing bukid lamang ang alam nitong trabaho. Kaya naman wala itong pagpipilian. Gayunpaman, nagawa nitong itaguyod ang pamilya. Dahil sa hirap ng gawain, hindi nagtagal ay bumigay ang katawan ng matanda. Kalaunay pumanaw. Si Arman bilang nag-iisang lalaki sa pamilya, ito ang humalili sa ama. Naghanap ng ibang pagkakakitaan maliban sa pagsasaka. Hanggang sa mapadpad ang nooy binata pang si Arman sa isang plantasyon ng saging. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, nagtatrabaho ito sa taniman. Sa Martes, Huwebes, Sabado at Linggo naman, inilalaan ito ang oras sa kanilang maliit na lupang sinasaka. Hindi alintana ng binata ang matinding hirap, dahil na din sa kagustuhang makapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid. Wala nang kakayanan ang ina sa pagtatrabaho, kaya inako nito ang responsibilidad ng mga magulang. Sa paglipas ng panahon, isa-isang nakapagtapos ng kolehiyo ang 2 kapatid. Kalaunan, nagsipag-asawa at nilisan ang tahanan. Tanggap ni Arman na mangyayari ito. Kaya naman kahit papano, naging masaya ang binata na nagawa niya ang obligasyon sa mga kapatid. Hindi na sumagi sa isipan ng binata ang pag-aasawa, dahil abala ito sa pagtatrabaho para makaipon. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana, dahil nakilala nito ang anak ng may-ari ng pinagtatrabahuhang sagingan. Naging magkaibigan ang dalawa, hanggang sa hindi na malayang kapwa nahulog ang loob sa isa't isa. Wala namang naging problema sa mga magulang ng dalaga. Nakikita nilang responsable si Arman, at isa pang dahilan ng ama ng dalaga, wala itong anak na lalaking magpapatuloy ng negosyo. Hanggang sa ikinasalang dalawa, kalaunay nakabuo ng sariling pamilya. Sa paglipas ng mga taon, sila na ang namamahala sa taniman. At dahil sa kasipagan ni Arman, lalo pa itong lumago. Ngunit bukod doon,
isang kamanghamanghang pangyayari ang naging daan para lalong lumago ang taniman at umangat sa buhay ang mag-asawa. Isang hapon, habang nagsusunog na mga tuyong dahon sa gilid ng sagingan, napansin ni Arman ang pambihirang laki ng puso ng saging na papalabas pa lamang. Namangha ang binata, kaya naman naupo ito sa tapat ng puno at pinagmasda ng puso. Medyo pagod na din siya ng mga sandaling yun, kaya naman hindi na malayang unti-unti itong nakatulog. Pagising ni Arman, madilim na, kaya dali-dali itong tumayo para makauwi. Napalingon ito sa puso ng saging at nakitang tila nagliliwanag yun. Inakala ni Arman na namamalikmata lamang siya. Ngunit kahit ilang beses nitong kinusot ang mga mata, naroon pa din ang liwanag at lalo lang itong lumalakas. Nilapitan nito ang puno ng saging. Tinignang mabuti kung ano ang nangyayari. Laking gulat ni Arman nang biglang may kung anong nahulog mula roon. At dahil nasa tapat siya ng mismong puno, direkta itong nahulog sa loob ng damit. Nataranta ang binata. Para itong yelo sa lamig na maramdaman sa katawan. Dali-daling kinuha ni Arman ang kung anong nahulog. Tinignan ito. Hugis maliit na puso ng saging. Makinis at napakalamig nito sa pakiramdam. Nakarinig ng kaluskos sa paligid ang binata. Kaya naman kagad nitong dinampot ang tabak. Dahan-dahang naglakad paatras. Kung sino ka mang nagtatago sa paligid, lumabas ka na. Dahil hindi kita sasantuhin. Wika ni Arman. Ngunit wala namang sumagot. Kaya mabilis itong tumakbo papunta sa kanilang tahanan. Hindi kalayuan sa mismong lugar kung saan niya nakuha ang bagay. Pagkarating sa loob ng bahay, tinignan niya ito sa liwanag ng gasera. Ano ba ang bagay na yan? At parang nagmamadali kang tignan yan sa liwanag. Tanong ng asawa nitong si Rowena. Wala naman, Rowena. Nakuha ko lang ito doon sa sagingan eh. Hindi ko nga alam kung bakit may bato sa loob ng puso ng saging eh. Tugon ni Arman. Bato sa puso ng saging? Hindi kaya mutya yan, Arman? Sigurado ka bang sa puso ng saging nanggaling yan? Oo, nahulog sa loob ng damit ko eh. Di hindi nga ito tumama sa lupa. Itago mo muna yan, ha? Bukas na bukas, pupuntahan natin si Mang Fred para magtanong ng tungkol dyan. Malakas ang hinala ko. Mutsayang nakuha mo eh. Pag-uusap ng mag-asawa. Kinabukasan, matapos mag-ani ng mga saging, tumuloy ang mag-asawa sa tahanan ng manggagamot at kilalang Bertudes sa lugar. Natawagin na lang natin sa pangalang Mang Fred. Anong sadya niyong mag-asawa? Mukha naman kayong malusog. Sino ang may sakit sa inyong dalawa? Tanong na matanda. Wala po, Manong. Naparito lang po kami para may ilang bagay kaming gustong itanong sa inyo. Tugon ni Rowena. Ipinakita nito ang nakuhang bato ng asawa. Nakabalot yon sa papel, kaya hindi kagad nakilala ng matanda. Ngunit nang mabuksan niya ito, biglang napatayo at napatitig sa mag-asawa. Anak ng tinamaan.
Mutya ng puso ng saging ang isang ito. At paano mong nakuha ito, Rowena? Tanong na matanda. Ang totoo po niyan, ako po yung nakakuha niyan, Manong. Nahulog lang po yan mula sa puso ng saging eh. Ang akala ko nung una, namuong dumi ng ibon lang. Pero may kung ano po kasing humabol sa akin nung mahawakan ko na. Kaya dali-dali akong tumakbo pa uwi. Pagpapaliwanag ni Arman. Walang duda. Mutya nga ng puso ng saging ang isang to. Napakaswerte niyong mag-asawa. At kayo ang nakakuha. Ibig sabihin lang nito, talagang para sa inyo ang mutya. Dahil kung hindi, abay siguradong patay ka na ngayon, Arman. Tugon ni Mang Fred. Kaunting kaalaman. Ang mutya ng puso ng saging. Sinasabing isa sa karaniwang uri ng mutya. Ito ay kadalasang tangan ng mga manggagamot dahil sa kakayanan nitong magpagaling ng kahit anong pinsala sa katawan. Ginagamit din ito ng mga antingero para lalo pang palakasin ang kapangyarihan ng mga kagamitang gawa ng tao. Gayunpaman, kahit karaniwan, hindi biro ang proseso ng pagkuha nito. Karaniwan sa mutya ng saging, binabantayan ng tikbalang o kaya naman ng isang kapre. Kahit na ikaw pa ang nakakita nito at nakakuha, susubukan pa ding agawin ng mga nagbabantay na nilalang ang mutya mula sa iyo. Ngunit sa oras na walang sino man ang gumalaw sa iyo sa proseso ng pagkuha, nangangahulugan lang na ipinagkakaloob ito ng mga elemento ng bukal sa kanilang kalooban. Balik tayo sa kwento. Matapos ang pag-uusap, tumuloy na ang dalawa dahil maraming pasyente ang nag-aabang. Ngunit bago pa man sila makaalis, nag-iwan ng isang babala si Mang Fred. Ayon sa matanda, wag na wag ipapaalam sa iba ang tungkol sa mutya. Hanggat maaari, itago nila ito. Iwasang makita ng ibang tao dahil kusang lumalabas ang natural na ugali ng mga taong nakakakita nito. Partikular na ang pagkainggit at gagawin ito ang lahat para lamang makuha sa iyo ang mutya. Sinunod ng dalawa ang sinabi ni Mang Fred. Lingid sa kalaman ng mga ito na bukod sa kakayanang magpagaling, nagbibigay din ng swerte ang mutya ng puso ng saging. Hindi namamalayan ng dalawa na unti-unti nang lumalago ang kanilang taniman hanggang sa nabili na ng mga ito ang kabilang lupain na may sukat na mahigit 2 hektarya. Ginawa naman itong taniman ng pinya. Sa paglipas ng panahon, isinilang ang kanilang panganay na si Paeng. Mas lalo pang swinerte ang mga ito. Nakapagpundar ng sariling tahanan. Kalaunan ay sasakyan. Lumipas pa ang maraming taon na hindi namamalayan ng mag-asawang ang layo na ng kanilang narating. Ngunit kagaya ng ibang tao, humina na din ang katawan ng mag-asawa. Kaya naman ipinasa na nila kay Paeng ang pamamahala sa taniman. Balik tayo sa kasalukuyang tagpo. Ng mga sandaling ito, si Paeng na ang namamahala ng taniman. Bukod dito, nakapagdagdag na din ang binata ng ilan pang mga negosyo, kagaya ng manukan at baboyan. Masasabing matagumpay na si Paeng na mga sandaling yun.
Palagi nitong isinasa puso ang mga turo ng ama. Hindi nagtagal. Tuluyang namaalam si Mang Arman. Dahilan ng pagbabago ng buhay ng binata. Bago ito mamatay, kinausap ni Mang Arman ang anak upang ipasa ang kaisa-isang tinuring na kayamanan. Tanggapin mo ang mutyang ito, Paeng. Ingatan mo ito. Dahil ito ang dahilan kung bakit tayo nasa ganitong antas ng ating pamumuhay. Ang lahat ng meron tayo dahil sa pagsusumikap namin ng iyong ina at gabay ng nilalang na totoong nagmamay-ari nito. Wika ni Mang Arman habang hawak ang kamay ng binata. Tay, hindi ko po matatanggap ang mutyang to. Kayo po ang nagmamay-ari nito. At isa pa, hindi ako sigurado kung karapat-dapat nga ba ako magmana nito eh. Tugon ni Paeng. Noon pa man, alam na ng binata ang tungkol sa mutya. Ngunit ni minsan, hindi nito hinangad ang magkaroon ng ganoong uri ng gamit. Wala din sa isipan ni Paeng ang mga bagay na kagaya ng mutya dahil hindi ito lubusang naniniwala. Alam kong hindi ka naniniwala sa kakayanan ng mutyang ito. Pero nais kong ikaw mismo ang magpatunay na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kaya pakiusap anak, tanggapin mo na lamang ito at pangalagaan. Wika ni Mang Arman. Dahil ito ang huling kahilingan ng ama, wala nang nagawa ang binata kundi sundin ito. Matapos maipasa ang mutya, kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Paeng. Hindi nito maipaliwanag ang kalooban. Sa kabila ng katotohanang mamamaalam na ang ama. Pangako tay, iingatan ko ang mutyang ito at pangangalagaan bilang alaala ninyo. Salamat po sa pagtitiwala. Hindi ko po kayo bibiguin. Ipagpapatuloy ko ang inyong sinimulan at lalo ko pa itong palalaguin. Wika ni Paeng. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang bagay na yan, anak. Nakikita ko ang pagsisikap mo. Kaya alam kong hindi mo pababayaan ang ating lupain. Tugon ni Mang Arman. Matapos ay unti-unti na itong nawala ng ulirat. Hanggang sa mapagtanto ng binata, nawala na ngang buhay ang ama. Tumagal ng halos 10 araw ang burol ng matanda dahil marami sa kanilang kamag-anakan ang nagpunta sa burol. Ang ilan sa mga ito nagulat dahil hindi nila inakala na ganito na kalayo ang narating ni Mang Arman. Dito din nakilala ng binata ang nakababatang kapatid ng ama. Natawagin na lang natin sa pangalang Josefa. Kakatapos lamang ng libing ni Mang Arman nang kausapin nito si Paeng. Tignan mo nga naman. Hindi ko akalaing ganito na pala kayaman si Manong Arman. Malaki na ang bahay at may iilang sasakyan na din. Siguro kayo na ang pinakamayamang pamilya dito sa lugar ninyo, ano? Wika ni Tia Josefina. Hindi naman po siguro. Marami din pong nagmamay-ari ng malawak na lupain dito sa bayan. Nagsumikap lang talaga si tatay. Kaya niya narating ang ganitong buhay. Tugon ng binata.
At kayo namang mga anak ni Manong, lalo na ikaw, walang kahirap-hirap na napasayo ang ipinundar niya. Kung sa bagay, ano nga ba ang ginawa mo para sa kanya ulit? Tanong ni Tia Josefina na labis namang ipinagtataka ng binata. Ano po ang ibig niyong sabihin, Tia Josefina? Ang sinasabi ko, totoo bang sa'yo ipinasa ni Manong ang lahat ng ito? O baka naman ikaw lang din ang gumawa ng kwento? Pinaniniwala mo ang mga kapatid mo? At syempre, wala silang magagawa dahil ito ang kagustuhan ng iyong ama. Wika ni Tia Josefina. Biglang nakaramdam ng hindi maganda si Paeng at para hindi na ito makasagot ng pabalang sa tiyahin, pinili na lamang nitong umiwas. Ngunit sadyang makulit si Tia Josefina. Ang mabuti pa, Tia Josefina, kumain na kayo ng tanghalian. Maraming dumalo sa libing ni tatay, kaya baka maubusan kayo ng pagkain. Wika ng binata, sabay lakad palayo. Huwag kang magpakampante, Paeng, dahil sisiguraduhin ko makukuha ko ang para sa akin. Alam kong may parte ako sa pinaghirapan ng aking kapatid. At huwag kang masyadong makasarili, Paeng, dahil wala kang mararating kung hindi dahil sa kapatid ko. Wika ni Tia Josefina. Biglang nagtinginan ang mga tao nang marinig ang sinabi ng matanda. Kaagad namang nakisali sa usapan ang isa pang kapatid ng ama na tawagin natin sa pangalang Manuela. Anong kaguluhan na naman itong sinisimulan mo, Josefina? Hindi mo na iginalang ang libing ni Manong Arman. Kahit kailan talaga, wala kang pinipiling lugar at okasyon. Wika ng matanda. Inawat naman ito ni Paeng. Sinabihang wag na lamang pansinin dahil nakatingin na sa kanila ang lahat ng mga tao sa lugar. Tama na po, Tia Manuela. Hayaan na lang po ninyo. Nakakahiya po sa ibang panauhin. Wika ng binata. Pwede ba, Manuela? Huwag kang makialam. Isa ka din Hindi porket nakakaangat ka din sa buhay, ganyan mo na lang akong ituring. Tugon ni Tia Josefina. Bago pa man tuluyang lumala ang sagutan ng magkapatid, kaagad na itong inawat ni Paeng. Tara na, Tia Manuela. Pumasok na muna tayo. At kayo naman po, Tia Josefina. Kung maaari lang po, igalang ninyo ang alaala ng tatay ko. Umalis na lang po muna kayo. Wika ni Paeng. Sa tulong ng mga kapatid ng binata, nagawa nilang paalisin si Tia Josefina. Nakahinga naman ng maluwag ang binata. Ay nako, pagpasensyahan mo na ang Tia Josefina mo, ha. Miserable lang ang buhay niya, kaya ganon kung magsalita. Sinisisi niya ang lahat sa aming mga kapatid niya, ang naging takbo ng buhay niya. Wika ni Tia Manuela. Siya naman po ang may kagustuhan nun, di ba? Pantay-pantay naman po kayong pinamanahan ni Lolo noon. Tugon ni Paeng. Tama ka, Paeng. Pero nilustay ni Josefina ang lahat ng iniwan sa kanya ng lolo. Maging ang ari-arian ng isa pa naming kapatid. Inubos niya din. Ay nako, hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa isang yon.
Kaya hayaan mo na lang at kami ng mga tiyahin mo ang bahala sa kanya. Muling wika ni Tia Manuela. Inakala ni Paeng na hindi na mauulit pa ang nangyari. Ngunit 2 araw lamang matapos ang libing, isa sa mga tauhan ni Paeng ang nagpunta sa kanilang tahanan na may dalang masamang balita. Paeng, pasensya ka na kung naistorbo kita. May importante ka kasing dapat malaman. May babaeng nagpunta sa kabilang taniman. Pinapalayas yung mga tauhan natin doon. Siya daw ang nagmamay-ari ng lupa. Wika ni Dodong. Napatayo si Paeng sa kinauupuan nito. Walang sabi-sabing pinuntahan ng lugar. Pagkarating doon, nadatnan nitong nagtitipon ang mga tao. At sa gitna ng mga ito, may isang babaeng nagsasalita. May kasamahan din itong mga kalalakihang may dalang baril. Anong kaguluhan ito? At maaari ko bang malaman, Tia Josefina? Anong ginagawa niyo dito sa taniman ko? Tanong ni Paeng. Taniman mo ka mo. Ang huling pagkakaalam ko, ang bahaging ito ng lupain ay nakapangalan sa iyong ama at hindi pa naililipat sa iyo. Ngayong wala na ang kapatid ko at buhay pa ako. Siguro naman may karapatan ako, hindi ba? Tugon ni Tia Josefina. At saang pahina ng batas mo naman nakuha ang mga sinasabi mo? Pinaghirapan to ng tatay ko. At ni isang kusing, wala kang naiambag. Paano mo nasasabi ang mga bagay na yan? Wala akong dapat ipaliwanag sa iyo, Paeng. Paalisin mo ang mga taong ito dahil ipinagbili ko sa ibang tao ang lupaing ito. Sa katunayan, mga tauhan niya ang kasama ko ngayon. At kung hindi sila aalis, pasensyahan na lang tayo. Pero dadanak ang dugo sa lupang ito. Pag-uusap ng dalawa. Dito na nagalit ng husto si Paeng. Dahil nadamay na ang mga tauhan. Nagmamakaawa ang mga ito na tulungan sila. Kaya naman hindi na nagdalawang isip ang binata. Sabihin niyo lang po kung ano ang gusto niyong gawin namin. Wika ni Dodong. Hindi, Dodong. Wala kayong gagawin. Ako nang bahala dito. Sa ngayon, sabihan mo muna ang mga tauhang umalis sa lugar para maiwasan ng anumang sakuna. Tugon ni Paeng. Sinunod naman ni Dodong ang sinabi ng binata. Nagsipag-alisan ang mga tao. Sinimula naman ni Tia Josefina ang paglalagay ng bakod sa paligid. Lingid sa kalaman ito na may binabalak ang binata. Kinagabihan niya, habang tahimik ang paligid, pinuntahan ito ang lupaing binakura ni Tia Josefina. Naroon pa ang mga tauhan nito at matyagang nagbabantay. Naupo ang binata sa likod ng puno ng saging. Kinuha ang mutya. Kaibigan, ngayon ko kailangan ng tulong mo. Palayasin mo ang mga taong yan sa lugar na ito. Wika ni Paeng. Matapos ay bigla itong nakarinig ng malalakas na yapak ng paa na tila nagmumula sa mga kabayo. Kasunod nito ay mga halinghing at ilang sandali pa. Narinig na ng binata ang nagsisigawang mga tauhan. Kitang-kita din ito kung paano silang tumilapon palabas ng kubo. Napangiti na lamang si Paeng
nang makitang nagtakbuhan ang mga kalalakihan. Ni hindi alam na mga ito kung ano ang tumama sa kanya. Binaklas din ng mga kaibigan ni Paeng ang bakod na nilagay ng mga ito. Matapos ay bumalik sila sa kinaroroonan ng binata. Nagawa na namin ang sinabi mo. Huwag kang mag-alala. Mananatili lang ang ilan sa mga kasama ko para pangalagaan ang bahaging ito ng lupain. Wika ng tikbalang. At mabilis na ding umalis sa lugar. Bumalik na sa tahanan si Paeng. Kinabukasan, maaga nitong kinausap ang mga tauhan para ilipat sa ibang lugar pansamantala. At habang nakikipag-usap nito, dumating ang mga kalalakihang sakay ng truck. Bumaba ang isa sa mga ito at nilapitan si Paeng. Ikaw ba si Paeng, ang may-ari ng lugar na ito? Ako nga pala si Poldo, tauhan ni Mayor. Sinugod mo daw ang mga kasama naming nagbabantay sa lupang nabili niya dito. Wika ng lalaki. Una sa lahat, walang nabiling lupain mula sa akin si Mayor. At sa pilitang binakuran ang bahagi ng lupaing pag-aari ko. Ikalawa, paano mong nasabi na ako ang sumugod sa kanila? Tugon ni Paeng. Ayon kay Josefina, ikaw lang ang may motibong gawin yon. Ang lakas ng loob mong kalabanin si Mayor. Hindi mo siya kilala pare. Kaya kung ako sa'yo, magpapakumbaba lang ako. Mahirap banggain ang taong yun. Payong kaibigan lang naman to sa'kin. At wag mo nang subukan pare. Naparito kayo sa lupa ko para takutin ako. Pasensya na. Pero hindi ako natitinag. Umalis na kayo. Dahil ayokong magkaroon ng malaking gulo. Huwag kami ang tinatakot mo. Dahil walang pakialam ang amo namin. Kung isa ka sa pinakamayamang tao dito sa bayan, hanggat hindi ka niya napanghahawakan, kalaban ang turing niya sa'yo. At lahat ng bumabangga sa kanya, natutumba. Huling babala. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa inyo, umalis na kayo. Wika ni Paeng. Naglabasan mula sa kasagingan ang tauhan nitong may dalang itak, sibat at mga pana. Nanlaki ang mga mata ni Poldo. Dali-daling sumakay ng truck. Huwag kayong matutulog sa gabi. Nagdeklara kayo ng giyera laban sa amo ko. At sisiguraduhin ko sa iyo, kaibigan, ibibigay ni Mayor ang gusto mo. Banta ni Poldo. Sabay patakbo ng truck. Alam ni Paeng na nasa panganib ang mga tauhan. Wala itong magagawa kung sakaling sumalakay ang mga tauhan ni Mayor. Sinabihan nito ang mga taong umalis na muna sa taniman para sa kanilang kaligtasan. Ngunit matigas na tumutol ang mga ito. Hindi kami alis sa lugar na ito. Dito na po kami lumaki. At hindi namin basta-bastang iiwanan ng lupaing ito. Lalaban kami, Paeng. Wika ni Dodong. Hindi ko maaaring isugal ang buhay ninyo kung may mapapahamak dito. Ako lang, hindi kayo dapat madamay. Tugon ni Paeng. Ngunit sadyang matigas ang ulo ng mga tauhan nito.
Para sa kanila, dito sila nabuhay at dito din sila mamamatay. Kahit magalit ka pa sa amin, Paeng, hindi namin iiwanan ng lugar na ito. Mamamatay kung mamamatay. Pero hindi kami aalis dito. Wika ni Dodong. Kung ganun, salamat. Magsipaghanda na kayo. Pwede tayong sugurin ng mga yon mamayang gabi. Magsalita na lang sa pagbabantay. Ako nang bahala sa pagkain nyo. Huwag na muna kayong umalis dito sa bahay. Tugon ni Paeng. May mga saging pa tayong dapat anihin ngayong araw. Hanggat maaari. Ayaw naming masayang ang mga yon. Magtutulungan na lang naming lahat ang gawain. Marami naman kami. Sandali lang yun sa amin. Kayo ang bahala. Basta mag-iingat kayo. At kung sakaling may mangyaring hindi maganda, ipagbigay alam nyo kagad sa akin. Pag-uusap ni Paeng at Dodong. Hindi rin natiis ng binata na manood na lamang sa mga tauhang nagtatrabaho. Kaya nakitulong na din ito. Gamay ni Paeng ang gawain, lalo na ang pag-aani ng mga saging. Dahil ito ang trabahong unang itinuro sa kanya ng ama. 5:00 ng hapon, nagawa nilang tapusin ang lahat ng trabaho. Bumalik ang pangkat sa tahanan ni Paeng at doon na malagi. Gahaman talaga ang alkalde ng bayang ito, Paeng. Hindi mo nga lang nararamdaman ang sama ng ugali niya dahil may kaya kayo. Pero kaming may hirap. Kami ang kawawa. Wika ni Dodong. Alam ko ang nangyayari. Kaya naawa din ako sa iba nating mga kababayan Pero wala akong magagawa Tugon ni Paeng. Sana maging simula na ito ng pagbabago. Malakas ang kutob ko na may mangyayaring maganda sa kabila ng kaguluhang ito. Hindi naman sa sinasabi kong masaya ko sa nagaganap sa inyo, boss. Pero alam kong ito ang magiging daan para sa pagbabago. Sana nga, Paeng. O siya, ako na muna magbabantay. Magpahinga na kayo. Pag-uusap ng dalawa. Habang nagbabantay ay naglakad sa paligid ang binata. Nagpakita sa kanya ang gabay na tikbalang ng mutya. Simula sa iyong ama, katuwang na niya ako sa pangangalaga ng lupaing ito. Kaya nagtataka ako ngayon kung bakit hindi ka lumalapit sa akin. Tanong ng tikbalang. Halos mapatalon si Paeng sa gulat nang marinig ang boses ng nilalang. Nakakagulat ka naman, kaibigan. Pasensya ka na. Pero hindi naman ibig sabihin nun kinakalimutan ko na kayo. Masaya ako at nandyan ka para tumulong. Pero ang gulong to, sa pagitan naming mga tao. Kaya ayoko nang isali pa kayong mga nananahimik na nilalang. Tugon ni Paeng. Nauunawaan ko ang iyong sinasabi at hindi nga kami maaaring makisali sa gulo niyong mga mortal. Pero ibang usapan na kapag ang tahanan naming mga tikbalang ang masisira. Ang lupaing pinagkakaguluhan niyo, ang mismong lugar na sumasakop sa aking tahanan. Kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, madadamay din ang aking pamilya. Kaya sa ayaw at gusto mo, sasali kami sa labang ito. Wika ng tikbalang. Isa-isang naglabasan mula sa dilim ang mga tikbalang. Napangiti si Paeng
dahil alam niyang malaking tulong ang mga ito. Kung ganon, maraming salamat kaibigan. Wika ni Paeng. Isa pa sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi lang basta-basta ang kalaban mo. Ang taong pumunta dito, may taglay na bertud. Mapapahamak ka kung hindi ako tutulong. Babala ng tikbalang. Naramdaman din ito ni Paeng. Ngunit hindi niya binigyang pansin. Tama ka nga kaibigan. Ang totoo, nawala din yun sa isip ko eh. Tugon ni Paeng. Ito din ang dahilan kung bakit nababalisa kami. Dahil maaaring hindi lang siya ang may kakayanang pigilang kaming mga tikbalang. Siguradong nakarating na din sa kanya ang ginawa namin sa mga kasamahan nila. Ngayong nabanggit mo, siguradong alam na nga nila ang nangyari. Mukhang hindi lang labanan ng mga tao ang mangyayari ngayon. Tugon ni Paeng. Sigurado yung kaibigan. Kaya nandito na ang lahat ng mga kasamahan ko para tumulong. Wika ng tikbalang. Bigla itong naglaho dahil dumating si Dodong. Teka, narinig ko na parang may kausap ka dito, Paeng. Sino yon? Tanong ni Dodong. Ay, wala naman. Kinakausap ko lang to mga puno ng saging natin. Nakapagpahinga ka na ba ng maayos, Dodong? Tanong ni Paeng. O Paeng, ikaw naman ang matulog. Baka mapano ka naman yan. O sige, gisingin niyo na lang ako kapag may nangyaring hindi maganda. Tugon ni Paeng. Matapos ay pumasok na ito sa tahanan. Nahiga ito sa kanyang silid. Ilang minuto lamang ay nakatulog dahil na din sa sobrang pagod. Kinabukasan, nagising ito sa malakas na tawanan ng mga tauhan. Pagkalabas ng tahanan, nakita niyang nag-uumpukan ang mga ito habang may kung anong pinagtatawanan. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang ilan sa mga taong nakatali sa puno ng saging. Walang saplot ang mga ito at tila pinaglaruan ng kung anong nilalang ang muka. Anong nangyari sa mga yan? Bakit parang namagayata yung mga mukha nila? Tanong ni Paeng. Hindi namin alam, Paeng. Nakita na lang namin silang nakatali. At may mga busal ang bunganga. Mukhang napaglaruan ng engkanto ang mga ito. Tugon ni Dodong. Biglang naisip ni Paeng ang sinabi ng tikbalang. Natawa na lamang din ito sa mga nangyari. O sige na, galagan niyo sila. Hayaang makabalik sa amo nila para maibalita ang nangyari dito. Nang sa ganun medyo matakot naman sila. Wika ni Paeng. Ngunit nang kalagan ito ni Dodong, hindi tumakbo ang mga kalalakihan. Nakaupo lamang ito sa isang sulok habang nakatitig sa iisang direksyon. Ano pang hinihintay nyo? Umalis na kayo. Bago pa magbago ang isip ng mga kasamahan ko. Wika ni Paeng. Hindi po kami maaaring bumalik kay amo dahil papatayin niya kami. Tugon ng lalaki. Bakit naman niya gagawin yun? Mga tauhan niya kayo .
Tanong ni Paeng. Ibang klaseng mag-isip si Poldo. Handa siyang pumatay kapag hindi namin sinunod ang utos niya. Ganun ba? Ano ba ang utos niya sa inyo? Gusto niyang ipapatay ka at dalhin sa kanya ang ulo mo. Utos daw yun sa kanya ni Mayor eh. Wika ng lalaki. Napailing na lamang si Paeng dahil sa narinig. Ibang klase. O siya, dumito muna kayo. Pero huwag kayong umasa na magtitiwala ang mga tauhan ko sa inyo. Dahil alam nilang makakalaban kayo. Wika ni Paeng. Ikinulong nila ang mga kalalakihan. At kahit ganun ang ginawa ng binata, laking pasasalamat ng mga ito sa kanya. Kinahapunan, habang nagpapahinga, narinig ni Dodong ang dagundong na mga naglalakihang sasakyan. Umakyat ito sa mataas na puno upang tignan kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang mga paparating na truck at malalaking kagamitang pangbungkal. Dali-daling bumaba si Dodong. Ibinalita kay Paeng ang nakita. Mabilis namang kumilos ang mga tauhan ng binata papunta sa kanya-kanyang pwesto. Armado ng mga pana at sibat, hinarangan nila ang daan papasok sa lupain ng amo. Nakatayo lamang si Paeng sa tuktok ng burol, hindi kalayuan sa mismong entrada ng lupain. Habang pinapanood ang mga nangyayari, naglagay ng barikada ang mga tauhan nito. Ang ilan ay nakatayo sa kalsada habang may hawak na itak. Ang mga may hawak ng pana naman nakatago sa mga dayami. Sadyang matatapang ang mga tauhan mo, Paeng. Hindi sila basta aatras. Nauunawaan ko kung saan nanggagaling ang determinasyon nila. Dito na sila lumaki. At karamihan sa kanila, dito na din nagkaroon ng pamilya. Kagaya mo, kaibigan, sa loob ng mahabang panahon, pinangalagaan niyo ang lupaing ito at nagpapasalamat ako dahil sa inyo. Tugon ni Paeng. Kailanman, hindi namin inisip na lisanin ang lugar na ito. Nakadikit ang lupaing ito sa aming mga buhay. Kaya kahit ano pa ang mangyari, kahit ikamatay pa namin, lalabang kami. Wika ng tikbalang. Laking gulat ni Paeng nang makita ang iba pang tikbalang na nagsisipaglabasan mula sa mga puno. Ramdam din ito ang pag-init ng tangang mutya. Napalingon ang tikbalang at muling nagsalita. Narito ang isang pulutong na mga tikbalang, handang lumaban para sa iyo. Wika ng tikbalang. Napangiti si Paeng. Malaking tulong ang mga elemento sa labang yun. Armado ng baril ang mga tauhan ng mayor sa pangunguna ni Poldo. Huwag kayong magpapasindak sa mga itak nila. Patayin ang sino mang humarang sa inyo. Sigaw ni Poldo. Nagsipagbabaan sa truck ang mga tauhan nito. Naglakad papunta sa barikada. Esos Ginoo, pagkadamuha maning mga tawhana, matay mapod na ani hinuon. Wika ni Dodong sa salitang Bisaya na ang ibig sabihin, Sus Ginoo, napakadami ng mga taong ito. Mukhang mamamatay na tayo dito. Napalingon ito sa bandang paanan ng burol dahil narinig ni Dodong ang dagundong na tila mula sa gumugulong na bato
Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang umaalsang alikabok. Hindi alam ng mga kalaban kung ano ang paparating dahil hindi nila makita kung saan nagmumula ang mga yabag ng paa. Nagulat na lamang ang mga ito nang bigla silang magsitalsikan kasama ng mga gamit pang bungkal. Huwag kayong panghinaan ng loob. May tumutulong sa atin. Sigaw ni Dodong. Dali-daling nagsipagsugod ang mga magsasaka. Pinagtataga ang mga tauhan ni Puldo habang pinanonood ito ni Paeng. Abot langit ang pag-aalala niya sa mga tauhan at mga tikbalang na nooy nakikipaglaban. Kailangan nila ng tulong ko. Hindi ako mapakali dito. Wika ni Paeng. Sandali lang. Hindi ka pwedeng sumugod ng ganyan. Hindi pangkaraniwang tao ang kalaban mo. Tugon ng tikbalang. Matapos ay bigla itong sumanib kay Paeng. Hindi maipaliwanag ng binata ang lakas na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Napangiti si Paeng dahil yon ang unang pagkakataong naramdaman niya ang ganon. Ngayon, taglay mo ang lakas ko at isa ito sa mga kakayanan ng mutyang tangan mo. Mas malaki ang pag-asa mong manalo laban kay Puldo. Wika ng tikbalang. Tumakbo pababa ng burol si Paeng. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Puldo. Lahat ng humarang sa daan ito ay pinagsusuntok ng binata. Maging siya ay namangha sa bilis ng kilos. Napansin naman ito ni Puldo. Ngunit bago pa makapaghanda, tumama na sa pisngi nito ang kamao ni Paeng. Tumilapon sa malayo si Puldo. Nagulat ito sa ginawa ni Paeng. Anong ginawa mo sa sarili mo? At saan nanggagaling ang lakas mo? Tanong ni Puldo. Hindi mo na kailangang malaman. Ngayong binibigyan kita ng pagkakataong itigil ang lahat ng ito. Tugon ni Paeng. Napatalsik mo lang ako ng isang beses. Akala mo kung sino ka na. Pasensya na. Hindi ako nakapaghanda sa ginawa mo. Wika ni Puldo. Habang pinapagpag ang damit. Napangiti naman si Paeng. Sa hindi malamang dahilan. Tila nakaramdam ito ng kagustuhang makipaglaban. Mukhang hindi mo narinig ang sinabi ko, kaibigan. Uulitin ko. Umalis na kayo dito. Wika ni Paeng. Manigas ka. Tugon ni Puldo. Sabay suntok ng malakas sa binata. Nagawa itong ilaga ni Paeng. Ngunit nahagip siya ng bahagya. Ramdam nito ang bigat ng atake. Kahit daplis lang ang tumama sa kanya. Huwag kang magpakampante. May taglay siyang lakas mula sa isang uri ng orasyon at mapanganib yun kapag tinamaan ka. Dahil pati ako ay maaaring maapektuhan. Babala ng tikbalang. Pasensya na. Hindi na mauulit. Unang beses ko kasing ginawa to eh. Tugon ng binata. Tumingin ka sa mga mata niya at mula doon, makikita mo ang susunod niyang gagawin. Sa ganung paraan, mabilis mong maiiwasan ang kanyang mga atake.
Wika ng tikbalang. Yun din ang unang beses na makipag-away ng binata. Kaya medyo hirap ito sa pagkilos. Sinunod nito ang sinabi ng nilalang. Laking gulat ni Paeng dahil kusang gumalaw ang katawan. Naiiwasan ang bawat pag-atake ni Puldo. Maging ang mga bala ng baril na naliligaw sa kanilang direksyon. Nakikita nito na para bang napakabagal. Sunod-sunod na atake ang ginawa ni Puldo. Lahat ng yon nagagawang iwasan ng binata. Hanggang sa nagkaroon ito ng pagkakataong umatake. Isang malakas na suntok ang binigay nito na tumama naman sa sikmura ni Puldo. Napaangat pa ang mga paa nito. Halos isuka ang kanyang lamang loob. Anong klaseng nilalang ka? Paano mo nagagawang sumuntok ng ganyang kalakas? Tanong ni Puldo. Gusto mo talagang malaman? Pues sasabihin ko sa iyo ang sikreto. Total naman, mamamatay ka na lang din. Tugon ni Paeng. Hinawakan ng binata ang buhok ni Puldo. Marahan itong itinaas. Tinitigan nito ang mga mata ni Paeng at hindi makapaniwala sa nakikita. May tikbalang ka sa loob mong iyong katawan. Kaya naman pala. Wika ni Puldo. Hinawakan nito ang kamay ni Paeng. Nag-usal ng mga dasal. Nakaramdam ng init ang binata at biglang humiwalay ang tikbalang. Isang dasal pamatay ang iniusal niya. Kung hindi ako kumawala, malamang nasunog na ako. Wika ng tikbalang. Mabilis nitong hinatak si Paeng palayo. Muling bumalik sa katawan ng binata. Pasensya na. Mag-iingat na ako sa susunod. Hindi ko man lang naisip na kaya niyang gawin yun. Wika ni Paeng. Maging ako, nawala sa isipan ko na may posibilidad na kaya niyang mag-usal ng dasal pangpatay sa mga kagaya ko. Pag-uusap ng dalawa. Muling sumugod si Paeng at sa pagkakataong yun, hindi na siya nakaligtas kay Puldo. Nahawakan nito ang binata. Muling nag-usal ng mga dasal. Sa pagkakataong yun, orasyong panggapos ang ginamit nito para tuluyang maparalisa ang tikbalang. Wala na akong magagawa, Paeng. Hindi ako makakakilos. Pero kaya ko pa ding ipahiram sa iyo ang lakas ko. Pasensya na. Pero maaari ko itong ikamatay. Wika ng tikbalang. Awak pa din ni Puldo ang binata. Inihagis niya ito palayo sa pag-aakalang hindi na makakalaban pa si Paeng. Wala kang silbi kung wala ang tikbalang sa katawan mo. Pasensya na. Pero mukhang nanalo ako sa labang ito. Wika ni Puldo. Unti-unting tumayo si Paeng. Bagay na ikinagulat naman ng katunggali. Nang mga oras na yon, hindi na nila namalayang malayo na sila sa iba pang kasamahan. Tigbalang, nakikinig ka ba? May magagawa ba ako para hindi mo ikamatay ang gagawin ko? Tanong ni Paeng. Oo, isa lang ang paraan. Pakawalan mo ang mutya. Sa ganung paraan, matatanggal ang tanikalang nagbibigkis sa atin. Ngunit kapag nagawa mo yon,
maaaring mawala ang lahat sa'yo. Tugon ng tikbalang. Sa totoo lang, hindi mahalaga sa akin ang lahat ng meron ako. Mas mahalaga ang mga taong nasa paligid ko, ang kanilang mga pamilya, at ang pananalig nila sa akin bilang pinuno. Yun ang mas mahalaga. Wika ni Paeng. Tinanggal nito ang mutya sa pagkakasabit sa leeg. Inihampas sa isang bato. Nagulat si Puldo sa kanyang ginawa. Nababaliw ka na ba? Tinanggal mo pa ang kaisa-isang alas mo para manalo sa akin. Ano sa tingin mo ang magagawa ng isang pangkaraniwang tao sa kagaya ko? Tanong ni Puldo. Pwes, manood ka. Tugon ni Paeng. Bigla itong nawala sa kinatatayuan at nang muling nagpakita, nakaamba na ito ng suntok sa mukha ni Puldo. Sa ikalawang pagkakataon, tumilapon ng malayo ang katunggali. Halos inabot ng ilang segundo bago tuluyang nakabalik sa wisyo. Saan nanggagaling ang lakas mo? Wala nang magagawa ang tikbalang sa katawan mo. At ang mutyang hawak mo ay basag na. Paano mong nagagawang sumuntok ng ganyang kalakas? Tanong ni Puldo. Mukhang nagkamali ka ng kalkulasyon. Maaaring basag na ang mutya ko. Pero hindi yun nangangahulugan na wala na akong natitirang lakas. Dahil sa ginawa ko, natanggal ang bigkis ng tikbalang at tuluyan itong nakalaya. Kusang loob na tumutulong ang nilalang na ito bilang kaibigan at hindi bilang alipin. Tugon ni Paeng. Muli na naman itong sumugod. At sa pagkakataong yun, sobrang bilis ng mga kilos nito. Hindi malaman ni Puldo kung saan manggagaling ang atake ng binata. Kaya panay ang tama nito sa mukha. Sumuko ka na. Itigil mo na ito. Sa kasalukuyan mong kalagayan, wala ka ng kakayanang lumaban. Wika ni Paeng. Mukhang ang nagkamali ako sa pagkilala ko sa iyo. Hindi ka nga basta-bastang baguhan. Tugon ni Puldo. Matapos ay bumagsak na ito. Tapos na ang laban. Bumagsak na ang kanilang pinuno. Hindi pa. May isang bagay pa akong dapat gawin. Ano yung kaibigan? Ang tiyahin ko ang pasimuno ng lahat ng ito. Kailangan niyang matuto na matinding leksyon. Ipabaya mo sa amin ang tungkol sa bagay na yon. Kailangan na ninyong bumalik sa loob ng koral. Dahil may gagawin kaming mga tikbalang. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay inutusan ni Paeng ang mga tauhan na bumalik na sa loob ng taniman. Ang sumunod na ginawa ng mga tikbalang ay labis na ikinagulat ng lahat. Nagsipagtayuan ang mga tauhan ni Puldo. Isa-isang nagsipag-akyatan sa sasakyan. Naririnig pa nito ang ilan na nagtatanong kung ano ang nangyari. Mukhang nabura ang alaala ng mga yun. Oo, ganun nga ang nangyari. Inalis ng mga kasamahan ko ang kanilang mga alaala. Nang sa ganun, hindi na sila muling bumalik sa lugar na ito. Ano nang mangyayari ngayon, kaibigan? Aalis ka na din ba sa pangangalaga ko?
Oo, dahil wala na sa'yo ang mutya. Ibig sabihin, malaya na akong pumili. Tama ka. Malaya ka na. Hindi rin kita pipigilan. Salamat. Pero pinili kong manatili sa'yo at paglingkuran ka. Isa kang mabuting tao, Paeng. At alam kong marami kang matutulungan. Pag-uusap ng dalawa. Laking tuwa ni Paeng dahil kasama ng pananatili ng tikbalang sa pangangalaga, patuloy ang pagpasok ng swerte sa taniman. Tinupad din ng tikbalang ang sinabi. Nagulat na lamang si Paeng dahil napabalita na wala sa tamang pag-iisip ang tiyahin. Nagpatuloy ang operasyon ng taniman ng binata. Sa pagkakataong yon, marami na sa mga kababayan ang natulungan. Lalo pa itong lumago sa tulong ng kaibigang tikbalang. Kinilala si Paeng sa lugar bilang isa sa pinakamayamang magsasaka. Ngunit makikita mo lang itong naglalakad sa daan ng nakatsinelas. Hindi ito sumasakay sa sariling sasakyan. Bagaman nagmamay-ari ito ng maraming kotse, mas gusto nitong naglalakad sa kalsada ng bayang kinalakihan. Para sa kanya, nanunumbalik ang mga alaala ng lugar sa tuwing gagawin niya yon. Sa kasalukuyan, ang anak na ni Paeng ang namamahala sa taniman. Naging mas moderno na ito at lalo pang nadagdagan ng oportunidad para sa mga kababayang nais magtrabaho. Dahil sa mga makinaryang nilagay ng pamilya ni Paeng sa taniman, walang ibang nakakaalam ng totoong nangyari. Maging ang presensya ng mga mambabarang hindi rin umabot sa mga tauhan ni Paeng, maliban na lamang kay Dodong. Ito ang pinagsabihan niya ng sikreto. Nakarating naman sa atin ang totoong pangyayari sa pamamagitan ng anak ni Dodong. Isinalaysay nito ang lahat ng pangyayari, base na din sa naging kwento ng ama. Hindi akalain ng mga tao na may kakaibang nangyari sa tanimang yon at ang patuloy na paglago ng kanilang produksyon ay dahil sa mabait at masipag na tikbalang na nakatira sa lugar. Para sa pamilya ni Paeng, mananatili itong lihim na kanilang dadalhin habang sila ay nabubuhay. Ang lahat ng ito ay dahil kay Paeng at mutya ng puso ng saging. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.